Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Kung nanonood ka rin ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakisubscribe na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa FPG's Batang Quiapo dahil minalas itong si Rigor Dimagiba at natikman niya na ang kanyang unang karma kung saan ay nagkakagulo nga ngayon ang hospital kung saan isinugod itong si Rigor Dimagiba sapagkat critical ang lagay ni Rigor dahil sa dibdib nga ito tinamaan ng bala. Hindi pa nga sigurado kung itong si Rigor ay mabubuhay pa sapagkat 50-50 nga ito habang ipinasok itong si Rigor sa operating room. Itong si Mando naman ay hanggang tingin na lamang ito dito sa kanyang kumparing babairo na itong si Rigor Dimagiba kung saan ay naghihingalo ito. Talagang nag-aagaw buhay itong si Rigor sa ngayon. At dito naisip nitong si Mando na puntahan si Marites at Lina at babalitaan niya ito tungkol nga sa nangyayari dito kay Rigor. Hindi na dumaan itong si Mando sa kanilang presento, dumiretso ito sa Quiapo. Halos hindi alam nitong si Lina kung ano ang kanyang gagawin nung sinabi ni Mando na si Rigor ay 50-50 at nasa hospital sa ngayon, na-confine at mismong nasa operating room ito dahil uoperahan sapagkat nakabaon lang naman ang bala sa bandang dibdib nito. At dito nalaman nitong si Marites, tila hindi nag-alala itong si Marites sa ngayon. Hindi nga ito halata sa kanyang mukha na may pag-alala kay Rigor. Tila iniisip yata ni Marites na tama lang na nangyari ito kay Rigor sapagkat ito talaga ang dapat niyang matikman. Yung kanyang paunti-unting karma ay dapat malalasap niya na sapagkat hindi nga maganda ang ipinakitang ugali ni Rigor noon pa man sa pamilya ni Marites. Unang-una ay yung kanyang panggugulpi kay Tanggol mula bata hanggang paglaki nito at hindi pa kontento, ipinakulong niya pa ito at binaril pa. Pangalawa ay yung pang-alipusta niya dito kay Lula Tinding sapagkat naglayas nga itong si Lula Tinding sa ngayon dahil sa ugali ni Rigor na hindi makain ng aso. Pangatlo ay yung pambabae ni Rigor. Hindi pa nga kontento sa pambabae ni Rigor, talagang binastos niya harap-harapan itong si Marites. Kaya naman agad sinabi ni Marites dito kay Lina na siya na ang bahala kay Rigor. Puntahan niya daw ito kung saang hospital niya hagilapin, wala siyang pakialam dito. Ngunit ayon kay Ruda, kailangan niya nga daw umanong pakialaman itong si Rigor. Sa pagkakataong ito, kailangan daw ibuhos nitong si Marites ang kanyang tunay na talento upang tuluyang bumalik muli itong si Rigor sa kanya. Dahil sa pagkakataong ito ay itong si Lina ay hindi pwedeng magpapakita sa ospital dahil mas lalong magdududa ang mga kasamahang pulis nitong si Rigor Dimagiba na itong si Lina at Rigor ay may relasyon. Kaya ayun dito kay Marites, tama nga daw itong si Ruda. Kaya agad itong nagbihis at nagpapaganda ng tudo bago pa nga umalis itong
si Marites ay talaga namang pinagandahan ng tudo nitong si Bruhang Ruda upang hindi nga daw umano siya magmumukhang tulunggis doon sa ospital. Yung tila pagising ni Rigor ay parang nakakita ito ng diwata na bumaba galing sa langit sa kagandahan nitong si Marites. Umalis itong si Marites, samantalang itong si Lina ay nanggagalaiti na naman dahil bakit ba nga daw umano nagpapaganda itong si Marites. Hospital naman daw umano ang pupuntahan nito at si Rigor pa mismo wala nga daw pakialam. Itong si Lina ayon kay Marites kung gusto niyang magpapaganda edi gumastos daw siya kaya walang magawa. Si Lina hanggang inggit lang ito na kailangang pumikit kaya dumating itong si Marites sa naturang hospital habang si Rigor ay hindi pa nakalabas ng operating room sapagkat matindi nga ang ginawang pag-opera dito dahil baon nga sa buto ni Rigor ang bala. Kaya tutukan natin at abangan natin kung okay pa ba itong si Rigor pag ito ay gumaling o kaya naman ito ay tuluyang malumpo. Sa kabilang banda naman, dahil pinaslang ni David itong si Bubbles, nagkakaroon nga ng matinding bakbakan at mismong ipit na ipit sila David dahil talagang kinuyog lang naman ang mga ito at mismong naabutan ni Tanggol itong si David at Bullet. Pinaslang ngayon ni Tanggol itong si Bullet pero dumaan muna ito sa matinding bakbakan palaban si Bullet pero tinapos rin ni Tanggol itong si Bullet. Kaya itong si Bullet sa ngayon ay burado na sa mundong ito at di na natin mapapanood ang kanyang eksena sa naturang palabas. Agad namang pinuntahan ni Tanggol itong si David habang pinaslang ni David itong si Mayor Celso. Agad ngang niratrat ng bala ni Tanggol itong si David. Hindi alam ni Tanggol na ang kanyang kapatid pala ang kanyang inasintan ng tulo. Paulit-ulit niya itong pinapaputukan ngunit ang masaklap ay hindi niya ito tinamaan. Yung tagos na tagos sana doon niya tinamaan ng paulit-ulit sa suot nitong bulletproof. Kaya itong si David ay buhay pero ito ay nahimati at mismong bumulagta ito sa harapan pa nitong si Mayor Celso. Nagpatong ang dalawa ngayon ngunit iniwan at ito ni Tanggol sapagkat dumating ang mga kapulisan. Kaya itong si David maya't maya ito ay nagising. Tumakas ito. Bago ito tumakas kinuha niya ang cellphone kung saan ay nandun lang naman ang video nitong si Bubbles kung paano niya ito binaril ng pangalawang bisis kung saan ay si Bubbles tuluyan ng namamaalam. Dumating naman itong si David sa bahay sa mansyon ng mga Montenegro. Gulat na gulat itong si Ramon dahil itong si David ay hindi na ito makilala na para bang pusa na galing kumain sa kaldirong itim dahil ang muka ni David ay puro pasa at naligo ito ng dumi galing sa katawan. Ayon kay Ramon, ano nga ba daw umano ang nangyayari dito kay David? Tila nahulog ito sa kanal na nagkaroon ng matinding pasa. Ayon kay David, napapalaban daw sila at naubos nga daw umano ang kanyang mga tauhan. Pati si Bullet ay hindi nakaligtas. Tusta rin ito at dito nagulat itong si Olga nung pinakita ni David ang litrato nitong si Bubbles kung saan ito ay nakatihaya at rinig na rinig ni Olga. Kitang kita niya ang huling putok nitong si Tanggol tumama sa bandang balikat ni Bubbles at yun ang dahilan na itong si Bubbles ay tuluyang natudas. Kaya itong si Olga galit na galit dito kay David. Halos pipilipitin niya ito ng todo dahil sa kanyang galit
ay dito niya ilalahad-lahat kay Ramon Montenegro at mismong aaminin ni Olga na niluloko itong si Ramon at Don Julio at aaminin ni Olga na itong si David ay hindi anak ni Ramon. Isa itong impostor at mismong ginamit niya ito para lukuhin sana ang mga Montenegro. Sa pagkakataong ito ay nangungumpisal ngayon itong si Olga kay Don Julio. Nagmamakaawa ito na mapapatawad lamang sa mga Montenegro, kaya itong si David ay walang magawa dahil sa ngayon ay nilaglag na siya ng tuluyan nitong si Olga. Total pinasla nga daw umano nitong si David ang anak ni Olga na si Samantha. Wala na nga daw umanong paraan pa na magtagal siya sa mundong ito dahil wala na nga daw umano siyang anak, kundi sabihin na lamang ang totoo upang tuluyang tustahin ni Ramon itong kanyang anak na impostor na si David. Dahil dyan nalaman ni Ramon na isa palang impostor ang kanyang anak, kaya agad niya itong tinapos. Ngunit itong si Olga ay hindi tinapos nitong si Ramon Montenegro sapagkat mayroon ngang pangako itong si Olga dahil sinabihan lang naman siya nitong si Don Julio na kailangan ituro ni Olga at kailangan ipakilala agad ni Olga ang totoong anak ni Ramon Montenegro dahil nalaman ni Olga sa ngayon na itong si Tanggol ay nandito sa mga kabalyero, kaya dito nagdesisyon itong si Don Julio at itong si Ramon. Nakikitain niya ang mga kabalyero dahil sa pagkakataong iyan ay kasama itong si Olga, kung saan ay kitang-kita nga ni Olga sa ngayon kasama ni Tanggol, sila Supremo at ang buong grupo nito. Mismong katabi rin ni Tanggol mismo itong si Senyor Pakundo at itong si Bitina. Hindi rin nagpapahuli itong si Latinding at Lulunoy, kaya habang nakatitig itong si Ramon Montenegro na tila gigil na gigil at halos luluwa ang mata nito, agad namang tinuro ni Olga itong si Tanggol. Ayon kay Olga, ito nga daw umano ang anak nitong si Ramon Montenegro na si Tanggol, yung katabi ni Senyor Pakundo. Dagdag pa ni Olga, yan nga daw ang totoong anak ni Ramon na si Tanggol. Agad namang sumagot itong si Ramon Montenegro. Sigurado ba daw itong si Olga na yan na ang kanyang anak na si Tanggol dahil baka niluluko lang daw umano ulit ni Olga itong si Ramon Montenegro. Ayon kay Olga, yan na nga daw at sigurado nga daw siya na totoo na ito ang kanyang mga sinasabi na si Tanggol talaga yan, at mismong humingi na naman ito ng patawad kay Ramon Montenegro. Sana nga daw ay mapapatawad siya, wag lang daw siyang paslangin. At least ngayon ay nalaman na ni Ramon ang totoong anak nito. Hindi basta-basta makalapit itong si Ramon sa kanyang anak sapagkat gigil rin itong si Tanggol na maghiganti sa taong ito na ito nga si Alberto Prias Cuno kung kilalanin ng ating bidang si Tanggol, kaya hindi niya ito basta-basta malalapitan. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawing hakbang ni Ramon at Olga upang tuluyang makuha at mayakap ni Ramon Montenegro ang kanyang anak na walang iba kundi itong ating bidang si Tanggol. Gagamitin ngayon nitong si Olga at itong si Ramon, itong si Lulatinding at itong si Lulunoy, dahil itong si Lulunoy at Lulatinding lang naman talaga ang bukod tanging nakakaalam tungkol sa buhay nitong si Tanggol. Kaya sa ngayon ay sisikapin nitong si Olga na kausapin itong si Lulunoy at Tinding, kung saan ay susuyuin niya ito ng tudo para magamit niya upang mapapalapit si Ramon kay Tanggol. Kaya tutukan natin sa mga malalapit na pangyayari. Ngunit bago ang lahat ng iyan
ay dumating si Tanggol sa ngayon dito sa hideout kung saan sila nagtatago. Gulat na gulat itong si Supremo dahil gumising sila Supremo kasama ang grupo nito. Hinanap si Tanggol dito kay Inting. Ayun kay Inting, umalis nga daw umano sandali sila Tanggol sapagkat puntahan nila ang mga pamilya nitong si Mayor Silso. Ngunit nagkagulatan na lang nung bumalik si Tanggol at mismong napakaraming pasa nito at ang masaklap ay itong si Mayor Silso ay critical ang lagay kasama ni Tanggol sa ngayon ang pamilya ni Jilly at mismong itong si Lula Bitsay at Imo. Dinala na rin ni Tanggol itong si Bubbles kung saan ay nag-aagaw buhay ito kasama si Mayor Silso. Mabuti na lang ang tatay nitong si Jilly ay maraming kaibigan na pwedeng humatid at may sasakyan kaya ito ang kanilang sinakyan patungo dito sa hideout kung saan sila nagtatago. Ngunit sa pagkakataong iyan ay wala nga itong si Marcelo dahil itong hideout na ito ay hindi alam ni Marcelo sapagkat magkikita nga daw umano sila sa lugar kung saan sila magkikita kinabukasan kasama si Senyor Pakundo. Kaya dito muna namamalagi ang mga magulang ni Jilly at mismong si Jilly na rin at dito na rin nila ibinaon itong si Bubbles. Naghukay lamang sila ng isang hukay kung saan nila ibinaon ito, ngunit itong si Mayor Silso ay sinisikap nila itong buhayin sapagkat sa bandang tiyan lang naman ito tinamaan kaya hindi masyadong critical ang kalagayan nito. Kaya abangan natin sa mga pangyayaring ito kung saan ay itong si Tanggol. Grabe nga ang lungkot na nararamdaman ito sapagkat itong si Bubbles lang naman ang pangalawang babae na nawala sa kanyang buhay dahil ang unang nawala sa kanya ay itong si Mokang, ngunit sa pagkakataong ito ay itong si Bubbles na naman. Kaya naman dito agad naisip ni Tanggol na talagang maghihiganti siya sa mga taong nang alipusta nito. Pumasok agad sa ulo nitong si Tanggol ay ang mga kabalyero. Hindi alam ni Tanggol sa ngayon ay ang kanyang pinakabagong amo ay ang mga kabalyero na naman pala.